Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pangako niya, suminay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya'y makapili. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, ialay natin ang bandalamisang ito para sa ating mga intensyon, sa mga kapatid natin na may mga karamdaman at may mga kahilingan sa oras na ito. At ngayon din alalahanin din natin ang mga kapatid natin na naging biktima ng bagyong Krising at ng habagat na ngayon ay patuloy na nanalantas sa atin. Naway maging ligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan at naway ito'y magdala sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya sa Diyos ng buhay na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip
pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwahing pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa aming Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin, ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy, kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Paraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay, kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapanalig kay Kristo. At yung din po sa mga kapanalig natin na ngayon ay sinasalanta ng malalakas na hangin, ng ulan, no? Dulot ng habagat, yung iba ay binabaha pa, at yung iba ay meron pa ring nararanasan ng epekto ng nagdaang bagyo na si Krising. Lagi niyo pong tatandaan ang aming panalangin para sa inyong lahat, na nawa tayo ay maging ligtas sa oras na ito, sa panahon ng kalamidad, at naway tayo ay makalagpas sa ganitong sitwasyon ng ating buhay, ang ating mga pinagdaraanan, at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng pagpapaalala ni Moises sa unang pagbasang ating narinig, sapagkat tila ang mga Israelita ay nagsisisi sa kanilang pag-alis sa Ehipto, at sa kanilang paglalakbay ay nakakaranas sila ng paghihirap. Kaya nga ang sabi ng mga Israelita kay Moises, bakit ba naman pinakialaman mo pa kami sa Ehipto? Bakit ba naman kami ay inalis mo pa sa aming pagkakaalipin? Yung pala, ganitong gagawin mo sa amin. Kami ay gulong-gulo na, nahihirapan na sa aming paglalakbay. Pero maganda ang paalala ni Moises sa kanila. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong panghinaan, sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Yahweh, at hindi niya tayo pababayaan. At gagawa si Yahweh ng napakagandang larawan ng kanyang pakikilakbay sa atin, sapagkat mamaya'y masasaksihan ninyo ang napakalaking himala upang tayo ay manalig sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, dito pa lamang sa unang pagbasa ay makikita na natin yung tanda na ipinapakita ng Diyos sa atin. At ito'y walang iba kung hindi ang Kanyang pakikilakbay sa bawat isa sa atin. Sa hirap man, sa gutom, sa panahon ng kalamidad, ay hindi niya tayo pababayaan. At sana ito ay magdala sa atin ng ating lalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung salita ni Moises sa mga Israelita, lakasan ninyo ang inyong mga loob
Ito ang sinasabi sa atin ngayon. Lakasan natin ang ating loob, magtiwala sa Diyos, magdasal sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay malalagpasan din natin, dadaan din sa ating buhay na mayroong pag-asa at katatagan ng ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sa Ebanghelyong ating narinig, tayo ay tila pinagdidesisyon ni Jesus. Kanino ba tayo? Saan ba tayo magtitiwala? Sapagkat bahaging-bahagi ng ating pagdidesisyon ay ang paghahanap ng tanda. Na sa panahon na ito, marahil ang sinasabi ni Jesus na tanda ay yung himala na ating hinahanap sa panahon na ito. Sa panahon na tayo ay nagdidesisyon, sa panahon tayo nagpaplano, sa panahon na ating tinitingnan ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, ay naghahanap tayo ng tanda. Kaya nga iba naghahanap ng tanda na kailangan mayroong malaglag na puting rosas, mayroong kang makita na puting pusa na dadaan sa iyo, o sasabihin natin kapag itong taong ito ay lumingon sa akin, ay isang tanda na kailangan kong kausapin ng taong ito. O kung tayo ay pagbibigyan ng Diyos sa mga kahilingan na ating hinihiling na sinasabi natin, ito'y mga himala o tanda na nagpapahiwatig na tayo ay tutugon doon sa plano na ating pong binabalak gawin. Pero mga kapatid, ano bang klaseng tanda ang ating hinihiling? Saan ba tayo dinadala nito? Yung bang ating paghingi ng tanda o himala sa Diyos ay mabuting intensyon? Mabuting motivation ba ito para tayo ay higit na magtiwala sa Panginoon? O ito ay parang sinusubukan lang ng natin ang Diyos, katulad ng mga eskriba at mga pariseyo. Sapagkat itong mga pariseyo at eskriba, ay sa katotohanan lang ay hindi naman talaga sila seryoso doon sa paghingi ng tanda. Sapagkat alam naman natin, kilala natin ang mga pariseyo at mga eskriba na sila ay mga bashers ng ating Panginoon. Wala talaga silang paniniwala kay Kristo. Ang gusto lang nila ay tingnan pa muli ang karunungan ng ating Panginoon. Makita muli, sino ba talaga ito? Malalagpasan kaya nila ang karunungan at kagalingan ng ating Panginoon? Di ba? Mapanubok. No? Lagi nila sinusubukan. Di ba mga kapatid, meron din tayong ganong klaseng kapwa na ina-underestimate ang ating kaalaman, na tayo ay sinusubukan kung hanggang saan ang kaalaman natin, kakayanan natin, yung kapasidad natin, di ba? May mga tao na tila para bang kinakaibigan tayo, pero hindi naman sila seryoso sa atin. Sapagkat ang gusto lang nila ay patunayang hindi tayo magaling o wala tayong kagalingan na maipapakita. Katulad ng ating Panginoong Hesus, laging sinusubukan ng mga pariseyo at eskriba. Pero, ano ang sabi ng ating Panginoon? Kayo, no? Mapaghanap ng mga tanda, pero hindi ba ninyo alam na ang tandang maibibigay lamang sa inyo ay ang tanda na nangyari kay Propeta Jonas? Sapagkat si Jonas ay nagpahayag ng pagliligtas ng Diyos, nagpahayag ng pagsisisi sa mga taga Ninive, pero ang naging tugon ng mga tao sa Ninive ay ang kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito'y magandang paalala sa ating lahat. Ano ba ang tugon natin sa dakilang tanda na nasa sa atin? Sino ba ang dakilang tanda na nasa atin na pinadala ng Ama para sa ating lahat? Para sa ating kaligtasan? Ito'y walang iba kung hindi si Jesus. Kaharap mo na si Jesus. Kapiling mo na si Jesus. Ano ang tugon natin? Tayo ba ay handang magbago ang ating buhay? Dahil kapiling natin ang dakilang tanda? Tayo ba'y handang magbago? Magsisi sa ating mga kasalanan? Sapagkat mga kapatid, araw-araw tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Araw-araw tayo ay nagsisimba, tumatanggap ng banal na komunyon.
tayo'y active members ng simbahan. Anong tanda ang nakikita mo sa kinabibilangan mong simbahan? Sa iyong pagiging aktibong miyembro na organisasyon o ministries? Ito ba'y nagdadala sa atin upang makilala mo pa ng higit si Jesus? Upang ikaw ay tumahak sa landas ng pagbabago at pagsisisi sa iyong pagkakamali at pagkakasala. Kaya mga kapatid, ito'y mahalagang paalala sa ating lahat. Ikaw at ako, sana habang nakikilala natin si Jesus, habang pinaglilingkuran natin si Jesus, lalo tayong dumadaan sa conversion, sa pagbabagong buhay. Kasi nakakalungkot mga kapanalig, Sinasabi natin tayo active members ng simbahan, pero hanggang dun lang sa pagdedekorasyon, hanggang dun lang sa paggagayak ng bulaklak at kandila, hanggang dun lang sa pagiging abala sa mga gawain o programa ng parokya. Pero hindi lumalalim ang tanda ng ating pagsisisi at pagbabalik loob sa harap ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang tanda ng ating pagbabagong buhay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, nawa sa misang ito ay patuloy nating maranasan si Jesus. Siya ang pinakadakilang tanda na ipinagkaloob ng Ama sa atin. Huwag nating sayangin ang kanyang dakilang presensya sa buhay natin. Sa pagdarasal natin ng rosaryo, pagnonovina, pagsisimba, pakikiisa sa gawain ng parokya, huwag sana maging panlabas lamang ang ating pagsunod kay Jesus. Bagkus, ito nawa ay maging tanda ng ating pagbabalik loob sa Kanya. Huwag natin kalilimutan na kasama natin si Jesus. Sabi nga ni Moises sa unang pagbasa, huwag tayong panghinaan ng loob. Lakasan natin ang ating loob upang sa gayon, tayo ay makasunod sa banal na kalooban ng Diyos, na tayo ay higit na mapalapit sa Kanya. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa misang ito, muli nating suriin ang ating mga sarili. Sa mga ginagawa ko sa araw-araw, sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan, nasaan si Jesus na siya nagpapaalala sa akin na ako ay makapagbagong buhay. Amen. Natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
tahimik po nating ipagdasal ang ating mapansariling kahilingan. Gayun din po ang mga kapatid natin na may mga sakit, ang mga nasa ICU, nasa ospital, nasa ating mga tahanan. Gayun din ang mga kapatid natin na ngayon ay binabaha, nasira ang kanilang tahanan, walang makain, at nawawalan ng pag-asa. Nawa sa banal na Eukaristiyang ito'y bumalong ang pag-asa at katatagan ng kanilang pananampalataya. At naway sila'y patuloy na ingatan ng Diyos sa panahong ito ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakakaasa mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasa mo ito ng kabanalang gayan ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na yung pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay pinihan. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat na mga banal, si San Francisco ng Assisi na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, sa mga kapatid natin na nasa online ngayon. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa pagpapagaling ni Jesus. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas, sa darating na 22 ng hapon, hanggang 26 ng Hulyo ng umaga, ay bibisita sa ating himpilan ang imahe at relik ni St. Titus Brandsma. Inaanyayahan lahat na bumisita dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lamang sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8925-7931, local number 129-131-137, or mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Reni Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig na ialin na natin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.